sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapansin po ninyo na 2 linggo na hanggang ngayon, yung ating ebanghelyo ay talinhaga na ibinigay ni Jesus. At ang kanyang mga kausap o ang mga audience ng kanyang talinhaga ay sino? Yung mga punong saserdote at matatanda ng bayan. At ang mahalaga po sa mga talinhagang yaan ay yung huling bahagi na binibitawang salita ni Jesus. 2 Sundays ago, pinakita ng ating talinhaga yung isang ama na inimbitahan yung kanyang 2 anak na pumunta sa bukid. Yung isa ay agad-agad humindi, pero nagbago ng isip at sumipot. Yung isa naman ay umoo, pero hindi nagpakita. Bandang huli, ano ang sabi ni Jesus sa talinhagang yun? Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Nung linggo naman ay ating narinig ang kwento ng may-ari ng bukid. Nagtanim ng ubas, pisaan, at saka ng bantayan sa kanyang ubasan at inanyayahan yung mga umuupa. Pero imbis na magbayad sa panahon na kailangan magbayad, ang kanilang ginawa ay sinaktan, pinatay yung mga alipin kahit yung anak mismo ng may-ari ng lupa. At ano ang sabi ni Jesus sa bandang huli ng ebanghelyo nung isang linggo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. At ngayon naman sa ating ebanghelyo, ibinigay ni Jesus ang talinhaga ng isang hari na nag-imbita ng panauhin para sa piging ng kasal ng kanyang anak. Pero imbis na magpunta yung mga inimbitahan, ito ay kanilang binaliwala. At ano yung katapusan ng ating ebanghelyo? Ang sabi ni Jesus, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ano yung pinapakita po sa mga talinhagang yun? Sapagkat kung ang kausap ni Jesus ay ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pinapakita na ito yung mga tao na unang tinawag, sila yung mga unang inimbitahan, sila yung binigyan ng kapangyarihan, pero ito ay kanilang hindi pinahalagahan at ito ay kanilang inabuso. Kaya nga, kapansin-pansin natin yung mga kataga ni Jesus sa bandang huli. Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Una, pagkakataon. Sapagkat ang isang bagay na common sa 3 talinhagang yun ay yung pagkakataon, opportunity. Opportunity to go to the field and work for the Father. Opportunity to lease the vineyard and have great produce. At sa ating ebanghelyo, opportunity to be with the King for the feast of His Son's wedding. Una, pagkakataon. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pero yung pagkakataon na yun, ibinibigay ng Panginoon sa atin nang galing sa Kanyang pag-ibig at kabutihan. Pero kapag tayo ay pumunta, katulad sa ating ebanghelyo sa piging, dapat nasa sa atin yung kagalakan. Kasi yung 3 mga pagkakataon na iniimbitan ng hari, ng may-ari, ng lupa at ng tatay, yung mga taong nasa kanilang harapan, yaan ay pagkakataon na hindi masama. Ito ay pagkakataon tungo sa kabutihan. No? Hindi masamang magpunta doon sa bukid ng tatay. Hindi masama yung upahan, yung lupa ng may-ari at gawing ubasan. At hindi rin naman masama yung magpunta, lalo tigit sa lahat, sa piging ng kasal ng anak ng hari. Kasi ang lahat ng yaan ay magaganda, mabubuti. Ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iniimbitahan sa kasamaan. Hindi niya tayo iniimbitahan
iniimbitahan sa kalungkutan. Iniimbitahan tayo lagi ng Panginoon sa mabuti at sa kagalakan. At yan ang ating unang kailangan mapansin at mabatid. Yung paanyaya at pakakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin to enjoy His presence. No? To enjoy His presence. Ang tanong nga lamang ay, masaya ba talaga tayo kapag tayo ay dumadalo sa piging? Masaya ba talaga tayo kapag tayo ay nagpupunta sa ubasan? Masaya ba talaga tayo kapag tayo nagkatrabaho sa bukid ng ating Ama? Naalala ko dati nung ako po ay formator ng high school seminary, merong isang dinner, no? Ang sabi sa akin ng isang kasama kong pari doon, sabi niya, Pads, yung isang seminarista natin medyo payat, no? Parang hindi kumakain. Gusto mo ay imbitahan natin kumain dito sa table ng mga pari, no? Kasi po ang pagkain naman ng seminarista sa kanang pari ay pareho lang naman sa seminaryo. Meron lamang dagdag na isang ulam yung mga pari, no? Ang sabi ko, sige, no, tawagin mo yung bata, paupuin mo diyan at bigyan mo ng pagkain. At sinandukan niya ng pagkain, nilagay niya ng kanin, ng ulam, lahat nilagay niya doon. At lahat kami ay kumakain ng mga pari. Pero maya-maya, napansin namin, yung bata, nung tinignan namin, kumakain siya, pero tumutulo yung kanyang luha, umiiyak siya. No? Sabi nung isang pare ay, ano ka ba? Hindi ka namang pinaparusahan. No? Pinapakain ka nga. No? Meron ka nga ekstrang ulam, hindi ka tulad ng ibang mga seminarista. Dapat masaya ka, hindi ka malungkot. Ang sabi nung isang pare, para ka namang pinaparusahan dito. Ang sabi ko doon sa isang pare, siguro Pads kinakabahan. No? Sige, pabalikin mo na sa upuan niya, dali na lang niya doon yung kanyang pagkain. Pero yan ang ating unang tignan, yung pagkakataon, opportunity. Opportunity to enjoy the presence of the King. Sana yun ang ating hindi makalimutan, yung pagkakataon na tayo ay makaranas ng kagalakan kapag ating kasama ang ating Panginoon. Meron pong isang Jesuit na pare, French Jesuit, si Pierre Teilhard de Chardin. Ang sabi niya, joy is the true sign of God's presence. Joy is the true sign of God's presence. No? Tandaan po natin, iba yung joy at happiness. No? Minsan tayo ay happy lang kasi meron kang bonus. Ikaw ay happy lang kasi walang may sakit. Ikaw ay happy lang kasi walang problema. Pero yung joy, ibig sabihin, anuman ang iyong karanasan, ando doon yung kagalakan. Kasi alam mo kung sino yung iyong kasakasama araw-araw. Walang iba kung hindi ang Diyos. Una, pagkakataon. Sana maliwanag sa atin yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pero pangalawa, ang malinaw po sa ating ebanghelyo sa ngayon ay yung pagtanggi. No, that they were indifferent to the invitation of the king. Alam po nyo ang sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon, nung handa na ang piging, ang sabi ng hari ay puntahan mo na yung lahat ng mga naimbitahan at sabihin mo sa kanila na ihanda ko na ang piging, napatay na ang mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. No? Pero ang nakakalungkot ay ano ang naging tugon ng mga inimbitahan. Ang sabi dito, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Parang dinedma lamang yung hari. They were indifferent to the king. Imagine natin, ng hari yung kinasal. Piging yun para sa kasal ng anak ng hari. Ibig sabihin, talagang maayos ang handa. Talagang pinaghandaan niya ng tatay nung hari. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. At ano ang dahilan? Ang sabi ng ating ebanghelyo, humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid at sa kanya namang pangangalakal ang isa. No? Bukid, pangangalakal. Ang tanong, masama bang pumunta sa bukid? Hindi. Masama bang mangalakal? Hindi. Kasi kailangan naman talaga nating magtrabaho para tayo ay merong kinakain araw-araw. Pero wag nating kalilimutan na yung kasal ng anak ng hari, hindi naman nangyayari yan araw-araw. Yan ay once in a lifetime event. At hindi lahat iniimbitahan. Piling-pili yung kanyang mga panauhin.
Sino bang tao ang matino ang pag-iisip na hindi yun pahahalagahan? Yan ang pangalawang ating tignan sa ating ebanghelyo sa ngayon, yung pagtanggi. Kasi may mga pakakataon, baka iba yung ating prioridad sa buhay. Hindi masama yung pagpunta ng bukid, hindi masama yung pangangalakal. Pero yun ang ginawa nilang prioridad sa buhay. No? Siguro ito yung pangalawang ating tignan. Dapat malinaw sa atin yung ating order of priorities. No? Kasi may mga pagkakataon, yung secondary, yun ang nagiging primary sa atin. At yung primary, yun ang nagiging last o nagiging secondary. Hindi namang masama yung ginawa ng mga tumanggi. Yun ay mabuti din. Pero ang kanilang hindi pinili ay yung pinakamaganda at yung pinakamabuti. Alam po nyo, dati bago ang pandemya, nung ako'y naka-assign po sa senaryo, tuwing First Friday, meron po akong misa sa isang hotel sa Makati ng 3 p.m. Yan po yung kanilang break ng mga empleyado doon. Hindi ko makakalimutan, meron silang isang ka-empleyado na lagi nilang binibiro. No, bakit? Kasi doon sa event or yung place ng misa, dumudungaw lamang siya. No? At ang sabi nila, halika, magsimba ka na. No? Ang sabi lagi noong empleyadong ito ay, ipagdasal nyo na lamang. And then sasabihin nila sa akin, Father, imbitahan mo nga siya. No? Ayaw magsimba ng taong yaan. And then siya ay ngingiti. Kapag naririnig ko yun, tumatahimik na lamang ako. No? Bakit? Kasi ang sabi ko sa aking sarili, talagang ayaw naman niyang magsimba. Kahit anong pilit ang gawin mo, hindi yaan magsisimba kung ayaw mismo ng may katawan. Yan ang pangalawang ating tignan, mga kapatid. Sabi nga natin, kung gusto, makagagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sa ating ebanghelyo, maraming dahilan yung mga inimbitahan. Bakit? Kasi hindi nila pinahahalagahan yung imbitasyon ng hari. Pangalawa, pagtanggi. Sabi nga nung isang nabasa kong quotation, our priorities show our character. Our priorities show our character. Kasi kung ano yung ating pinapahalagahan sa buhay, kung ano yung ating order of priorities, dun ipapakita kung ano yung ating pagkatao. At pangatlo, panghuli, pagpapahalaga, yung interest. Sapagkat nung sinabi ng hari na kahit sino, imbitahan ninyo sa bulwagan, na puno yung bulwagan, mga taong masama at mabuti. Pero ang sabi ng ating ebanghelyo ay ito, napansin ng hari na merong isang taong hindi nakadamit pangkasalan. At ano ang sabi ng hari? Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Well, siguro maganda pong ating tinanyaan. Kasi yung damit, no, yun po ang minimum requirement sa kasal. No? Parang sinasabi dyan, teka, nag-effort yung hari, ikaw naman, hindi ka man lang nag-effort. No? Hindi naman kinakailangan maayos at napakamahal ng iyong kasuotan. Pero yung angkop lamang sa okasyon para ipakita mo yung respeto mo mismo sa hari. Dati naalala ko sa aming seminaryo, ang sabi ng aming mga formators, kung paano ka manamit, yaan ay pagpapakita ng iyong respeto o ng iyong paggalang sa iyong kapwa. No? Kasi kapag hindi mo ginagalang ang iyong kapwa, hindi ka mag-aayos. No? Kaya nga sa ating ebanghelyo, yung damit ay simbolo ng ating buhay. Kasi kapag tayo ay nagpunta sa piging, kapag tayo ay nagpakita mismo doon sa hari, dapat yung ating damit o yung ating buhay ay kahit papaano umaangkop doon sa magandang okasyon. Kaya nga ito po yung pangatlong ating tignan, yung pagpapahalaga. Ating ba talagang nakikita kung gaano pinaghandaan ng Panginoon ang kanyang piging? At tayo din ba, ating ba pinapahalagahan niyaan sa pagbabago mismo ng ating buhay? Ating lagi naririnig, no, sa ating kapwa o tayo mismo, sinasabi natin that God loves us the way we are. Tayo ay mahal ng Diyos bilang tayo. Pero mga kapatid, gusto pa rin ng Panginoon na kahit papaano, tayo ay nagbabago ng buhay. Kasi kapag ating na-realize kung ano yung kanyang ginawang paghahanda, tayo mismo ang mahihiya
at ating aayusin yung ating maling pananamit o yung ating maling pamumuhay. Dati po ay tuwing Thursday, nung kami ay theologians, kami ay na-assign sa may area ng Marikina for apostolate. Doon po sa grupo ng mga madre, yung mga Good Shepherd Sisters. No? Sila po ay nangangalaga sa mga batang inabuso sa Bantay Bayan, pati yung mga battered wives, yung mga binubugbog po ng kanilang mga mister. At yung ibang mga babae doon, sila yung mga na-rescue mula sa mga beer houses ng Cubao. At nakita ko sa areang yun, pumupunta kami doon para mag-counseling sa mga babae, para maibalik yung kanilang tiwala sa mga kalalakihan. Ang sabi ko sa mga madre ay, sister, kamusta po sila dito? No? Ang sabi niya, brother, sila ay binibigyan namin ng maayos na tirahan, pagkain, and then meron na silang hanap buhay dito para sila ay merong kinikita. Pero syempre, hindi ganoon kalaki. Ang sabi ko, kamusta po yung mga babae? Ang sabi niya, Father, yung iba po ay umaalis. No? Sabi ko, bakit? Ang sabi kasi, hindi nila gusto yung maliit na kita. No? Ang sabi ko, ano po yung pakiramdam po ninyo kapag may mga umaalis sa lugar na ito? Ang sabi niya, okay lang. Basta ang mahalaga, pinaramdam namin sa kanila kung paano mamuhay ng desente. Kung paano mamuhay ng desente. Sila na ang bahala kung sila ay mananatili o sila ay aalis. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Pinaparamdam sa atin ng Panginoon kung paano mamuhay ng desente, kung paano mamuhay ng may kagalakan, kung paano maging masaya sa kanyang piling. Pero kung tayo ang iniimbitahan na mismo ng Panginoon, tayo pa ba ang tatanggi? Yan ang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Una, pagpapahalaga. Sana pahalagahan natin lagi yung paanyaya ng Diyos. Pangalawa, pagkakataon. Andiyan ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin, sana tayo mismo ay magalak sa kanyang piling. At pangatlo, yung pagtanggi. Ano ba yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay hindi sumipot sa piging ng ating Panginoon?